back sa ating YouTube channel. Social-socialan natin ngayon. May lakad kaming importanteng lalakarin. Ang forma natin, galing ito sa Shein. From Shein ang ating outfit. Fashionista. Ha? Ang ganda talaga ng mga outfitan sa Shein ay parang Korean drama. Ang ating bag ba ay walang laman, mga card lang. Mga cards lang ang laman. Do you want to go with us? Ngayon ay naghintay lang ako kay Batom. Nasa taas dyan, may ginagawa. Ready na ako sa aming pupuntahan. Ang aming pupuntahan ngayon ay very important sa aming life. Kahapon ba, ang sipag kong mag-apply talaga kasi gustong-gusto ko makapagtrabaho. Kasi hindi naman ako pinatulong sa mga ginagawa ni Tom. Siya naman ang gumagawa sa kanyang mga gawain dito, mga kailanganing gawain. Pero tinuruan na niya ako ng mga kaunting mga gawain. Hinay-hinay lang ba ang sa pagturo kasi baka mabubuang ako pag tinuruan niya ako lahat-lahat. One step at a time lang ang pagturo niya sa akin ba. Kasi di natin makayanan yung isahin lahat, isabay lahat. Kahapon mga jay ba ay nag-apply ako ng dishwasher sa mga kumpanya dito nga malalapit. Ang dami kong in-applyan mga jay kay para makapasa dayon ba. Para makapagsimula na tayo dayon ba sa ating pagtatrabaho. Gustong-gusto ko talaga magtrabaho ay wala naman akong ginagawa dito. Nagsiselfon lang ako dito. Si Tom na talaga ang busy everyday dito sa aming bahay. Ayan may ginagawa na naman sa second floor. Ako dito, naghihintay lang sa kanya, naglilingkod lang. Muni-muni. Ganyan lang ang ginagawa ko everyday, every morning. Ang hobby ko lang talaga ang busy everyday. Gusto ko talaga magtrabaho, para hindi masayang ang oras ko ba sa kakalingkod ko dito, kakaupo ko dito. Right, may mola? Hindi tayo magsalig sa ating Diyosawa kahit meron na siyang mga resources. And okay lang naman sa hobby ko nga magtrabaho ako kasi para daw malingaw daw ako, ma-happy daw ako doon. Hindi daw ako maboring dito sa bahay na kaka-cellphone lang. Hello mga day! Welcome back sa ating YouTube channel! Kahapon pala hindi ako nakapag-continue mag-vlog kasi hindi ako pinadala ng phone ni my husband, ni hubby ko. Sabi niya bawal daw ako magdala ng phone. Wag na lang daw ako magdala ng phone kasi di niya gusto. Kasi personal matters naman namin yun ang pinuntahan namin. Laban sa Tagalog. Meron pala akong dito sagutin nga question galing kay Ma'am Maria Nida Hinovea. Sabi niya, Inday, nang nagkakilala ba kayo ni Tom, siya ba lagi una nagme-messages sa'yo or ikaw? Nung nagkakilala po kami, siya po talaga palaging nagme-message sa akin kasi busy ako before. Busy-busyhan ang ate niyo before kasi nagtatrabaho ba ako sa hotel tapos sometimes maraming guests, sometimes naman wala. Makapag-response lang ako kay Batom kung walang guest sa hotel. But if ang schedule ko ay panggabi, mas marami akong time kay Batom kasi wala ba yung guest? Kasi kapag gabi, wala siyang masyadong pumapasok na guest. Natutulog ba yung mga tao nun? Mostly talaga siya ang nag-uunang mag-message sa akin and mag-leave lang siya ng message kay workman ako. Pero kapag wala akong work, ako naman ang mag-uunang mag-message sa kanya kasi iba naman ang time sa Pinas and dito. Magkasalungat ang oras dito and sa Pinas, mga 15 hours ahead man ang Pinas. Ngayon ay natutulog lang si Batom, hinaan ko lang aking boses. Kay baka gumising ang ating boss dito. Ang himbing ng tulog kasi napapagod yan sa kaka-prepare sa kanyang mga dadalhin bukas sa kanilang vacation ng kanyang friend. Nag-prepare siya sa kanyang dirty bike ba yung para bitaw sa desert nga motorcycle, single. Actually, hindi ko talaga gusto yun mag-bike, mag-motor doon kasi dangerous ba? Matanda na ba yan sila? Sinabihan ko yan si Tom nga, wag na lang kayo hindi na lang kayo mag-motor doon. Mga matanda na kayo. Ang dangerous ba? Hindi ba natin alam ang disgrasya? Simbak ko lang. Sabi niya, hindi naman kami matanda. Bata pa naman kami. Sabi ko, sa isip lang yan mo, hindi ka matanda. Pero sa physical ninyo, kayong dalawa ni Fred, physical ninyo, mga matanda na kayo. Ganyan naman talaga yan, hindi magbabago ang pag-iisip natin kahit tumataas ang ating edad, ganyan pa rin ang ating pag-iisip. Pareho sa akin, 23 na ako, pero ang pag-iisip ko parang mga 15 years old pa ako. Sabi ko, mag-prevent na lang tayo ba sa disgrasya? Once a year lang daw yan nila gawin pag magkikita sila para mag-enjoy daw sila. Sabi niya naanad naman daw sila ng motor kay before every vacation nila sa kanyang friend ay nagmumotor talaga yun sila. Kung gusto nilang gawin ang bagay mga jay, gagawin dyan nila.
Hindi na lang ako nag-insist, uy, kasi yan naman ang kaligayahan nila. Babalik pala tayo sa ating topic kanina. Kung saan-saan lang tayo nalagpot ani sa ating topic. Yun lang, depende sa akin kung wala ako masyadong guest sa hotel kasi front desk man ang work ko before nung nasa Pilipinas ako, and then nung hindi pa kami nag-meet ng personal ba. Ano pa lang kami, getting to know each other. And then nung LDR na kami, nung fiancé na kami ni Batom, nung nag-process na kami ng aking visa ba, and then LDR kami nun, siya pa rin ang nag-uunang mag-message sa akin kasi matagal man akong kuan, depende pa rin sa akin kasi matagal man akong gumising every morning, and then ang schedule namin every morning sa Pinas and then every 6 p.m. dito sa US, and meron kaming schedule niyan Monday to Friday, magcha-chat lang kami niyan, and then mag-video call kami mga Saturday and Sunday. Oh, merong ang anong tawag nun, very professional ang aming relasyon ba kasi merong schedule ang aming pagchat-chat, pag-video call. Kasi hindi bitaw siya ganun, yung kailan mo lang gusto mag-chat, edi mag-chat ka. Kung hindi ka gusto mag-chat, di ka mag-chat. Uy, sa amin walang ganun. Meron kami schedule, dapat talaga magchat-chat kami every morning sa Pinas, Monday to Friday and Saturday to Sunday kay mag-video call. Ganyan talaga dapat, uy, ang life kasi kung hindi kami ganyan ay wala na yun, hindi na kami nagkatuluyan ni Batom, hindi na nag-work ang aming LDR nga relationship kung hindi namin gagawin yun. Ibabaya ang time natin sa Pinas at dito, hindi kayo magkatugma ng oras. Possible nun, hindi na kayo magchat-chat, parang magkalimutan na kayo. Hindi na yan mag-work ang relationship nyo kapag ganyan, wala kayong schedule sa pagchat-chat and video call. Ang kami naman dalawa, nag-usap ba sa aming setup before siya pumunta dito sa US. Kapag hindi kami mag-setup, parang wala na kaming pakialam sa isa't isa nun. So, sa mga hindi pa kasal dyan, LDR pa lang, dapat mag-schedule kayo ng pag-chat and video call para strong pa rin ang relationship nyo ba kasi ang number one ba yung pinaka-importante sa relasyon mo ay ang communication talaga sa isa't isa kasi kapag may isang na misunderstood yung mga sinasabi mo dyan, tapos hindi kayo magka-communicate ng mabuti, ay wala na yun mga day. Matapos yan kaagad-agad ang inyong relasyon dyan. Hindi na yan mag-work kapag hindi kayo mag-communicate ng maayos. And kahapon pala mga day ay after namin sa aming pinuntahan na importante ay nagpunta kami diretso sa Winco kasi namimili kami ng pagkain ni Tom na dadalhin niya doon sa desert sa kanyang vacation. Namili kami ng mga sandwich, ramen. Magdala lang siya ng butin ba, yung small stove ba. And isang casserole na maliit. And after naming pumunta doon sa Winco ay nagdiretso kami sa Thai restaurant kay kumain kami ng aming lunch, and hindi talaga ako nakapag-video kay iniwan man ang phone ko dito. Hindi pinadala sa akin ni Josawa kaya walang vlog kahapon. Alas 6 Gs na dito sa hapon mga day, 6:10 PM. Excited na excited pa naman akong i-vlog ang aming ganap doon pero hindi talaga ako pinayagan ni hubby ko Wala akong magagawa nun. Kasi ang boss ko na ang nagsabi. Congratulations pala sa aking my younger brother, John Felipe Soronio. Kasi ang daming award niya mga jay. Ang aking bunso, ang aming bunso, ang daming award. Mga 4 kabuok, 3 ka most, and isang with honor. Congratulations din sa aking mga pinsan nga graduate din na merong mga award and honors. Ipadala ko ang inyong regalo ngayong April 20, April 21 sa Pinas, April 20 dito. Isabay ko sa binuwan sa aking mother para mausa ko na lang lahat. Hindi kami magpabalik-balik doon sa Rhea. Hindi kasi gusto si Sto mag-online money transfer kasi malaki ang fee niya ba. Mas malaki daw ang fee kaysa kung pupunta doon sa store. Meron din pala tayong sagutin dito nga tanong advice ni Ma'am Jeric or Sir Bato. Jeric Kabanayan. Jerry Kabanayan. Sabi ni Sir Jerry Kabanayan, it's a blessing in disguise that you didn't pursue that job. Tom married you to have a companion 24/7. He is in a position that all he wants is that you are there when he decides to take a trip or vacation. He is financially stable and can afford probably anything that you ask of him. Just take care of your husband. After all, he spoils you with everything, including your family. He is already providing for you and your family. So your priority should be Tom. If you want money for yourself to hold on to, ask him to give you an allowance of
maybe $100 a week, then save that money for your charity. Thank you so much, Ma'am Jerry Cabanayan. Ang masasagot ko lang sa comment ni Sir Jerry Cabanayan or Ma'am Jerry Cabanayan ay that's one of the reason lang talaga ang paggawa ko ng charity. Yung sabi ko last time ba na gusto kong magtrabaho, nag-comment to siya dito dahil nasabi ko sa vlog na kaya gustong-gusto kong magtrabaho kasi kung gusto kong mamigay ng mga pagkain sa homeless, sa streets, ay meron akong mabigay. Honestly, one of the reason lang talaga yung yung ganyan na gustong-gusto kong mamigay ng mga food sa streets. Ang another reason ko kung bakit gustong-gusto ko talaga magtrabaho mga jay ay para makatulong ako sa extended family ko kasi hindi naman yun binadgetan ni Tom ang mga extended family ko kasi hindi naman responsibility namin yun. Ang gisuportaan lang talaga ni Tom ay ang aking own family. Kaya gustong-gusto ko magtrabaho kasi gusto kong tumulong din sa aking mga extended family like mga side sa aking mother, mga side din sa aking father. Marami talaga akong gustong matulungan mga day. Mahiya naman ako sa jusawa ko kung all of the family na ang mabigyan namin ng suporta buwan-buwan. Kaya ang way ko ay ako na lang ang gagawa ng paraan para makapagbigay ako sa kanila. Gusto ko rin mabigyan sila, hindi lang ang family ko, gusto ko rin yung extended family ko kasi nakikita ko naman sila na naghihirap din sila, lalong-lalo na sa side ng mother ko. Sobrang nakakahiya sa jusawa ko kapag sasabihin ko pa yan sa asawa ko na magbigay din tayo ng suporta sa aking extended family. Hindi naman dapat ganun yun. Grabe naman yun ka-abusado sa parte ng jusawa ko. Although, makapagbigay naman ako sa ibang family ko, sa extended family ko, pero kapag lang merong occasion like birthday ng grandma ko, anniversary ng grandma and grandpa ko, makapagbigay naman ako sa mga ganyan kapag mga important celebration nila. Pero kung pag-uusapan ang monthly, hindi ako makapagbigay ng ganun. Hindi siya same sa own family ko ba na monthly kami nagbibigay. Lalong-lalo na sa side ng mother ko, mga matatanda na ba sila tapos ang mga anak ba, meron na ding mga pamilya ang mga anak niya. Hindi naman gaano kalakihan ang sahod ng mga anak niya. Pwede naman ako magsabi sa jusawa ko na magbigay tayo ng ganito sa kapatid ng mama ko, sa kapatid ng father side ko. Ang iniisip ko, sobrang pangit naman kapag ganun. Ang abusado naman pakinggan nun kapag ganyan. Hindi ko na lang siya shinare sa jusawa ko na ganun. Kaya ko pa naman magtrabaho. Bata pa naman ako. Sayang din ang oras na nandito lang ako sa bahay. And okay lang naman kay Tom kasi hindi pa naman kami nagta-travel. Tsaka meron din naman akong limit sa pagtatrabaho. Okay lang naman sa kanya kasi 2 years lang naman ang limit sa pagtrabaho ko. Hindi naman ako matagal nga magtrabaho. Mag-travel ba kami? Paano na yun? Yun lang mga day. Na-explain ko na sa inyo ha. Gi-clarify ko na sa inyo kung bakit gustong-gusto ko talaga magtrabaho. Huwag kayong mag-alala dyan kasi hindi naman ito pang matagalan na ang pagtatrabaho ko. Meron itong limit ang aking pagtatrabaho. Para lang talaga nga makaipon ako ba kasi gi-request ko talaga yan sa jusawa ko nga magtrabaho talaga ako kay sayang ang oras ba. May na lang makatulong tayo sa ating extended family doon sa Pinas. Makapagpasaya pa tayo ng tao, 'di ba? While kaya pa nating gawin, Gora. I think that's it for our chika for today, mga Zay. Thank you so much for watching. Thank you so much pala kay Ma'am Jeric Kabayana. Wait, i-shout out natin. I appreciate your comment, Sir Jerry Cabanayan. Thank you so much kay Sir Jerry Cabanayan. I appreciate sa inyong mga comment and kay Ma'am Maria Nida Hinovea. Thank you so much sa inyong dalawa. That's it for today's vlog mga Jay. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Gising ng ating Diyosawa. Magluto na tayo ng dinner. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa ating mga next vlog. Bye!